yun nga, ay pinasalamatan natin ang Diyos dahil napaabot sa atin ng katotohanan, tinanggap natin, tinas natin lahat ng pamantayan. Yes. Kaya tama po yun na ang reformasyon tinanggap natin at ito ay nagmula sa Amerika at hindi ko nga makalimutan ang mag-asawang Amerikano noon nagtatrabaho sa General Conference, kinik out sila dahil sa kanilang pagtaas ng pamantayan. Yan ang hindi maalala nila Aguila, ni Senyor Aguila, na mayroong mga Amerikano na mga nagreforma, pumunta sa iba't ibang dako, pumunta dito sa ating bansa, at inihayag ang reformasyon. Gusto kasi nila, hindi daw, noon yan ang patutuon niya na si James Kirtley, at sinabi niya na ito na yung hinihintay ko, Brother Isuping, mga Amerikano na nagreforma, yun ang hintay niya. Ngayon, hindi na niya maamin yun, inibanan niya. Ginawa niyang bulaan na yung kanyang patutuo noon at yung mga nasaksihan niya noon na ang reformasyon, unang nagdala ang mga Amerikano. Ay ano po, lumabo na wari ko ang pangunawa. At ano dyan, gina-justify kasi niya yung gawa ng kanyang anak na mali na nga, gusto niyang sabihin na tama. Kaya sabi ko nga, ang doktrina ng kanyang anak hindi namin kayang tanggapin na ibong mandaragit. Ang Revelation 7:1-4, ang Revelation 18. At hindi rin namin pwedeng tanggapin ang kanyang anak na hindi gampanan niya ang kanyang tungkulin para sa kanyang anak na yung pagsupil sa kanyang anak. Hindi namin kayang tanggapin na hindi susupilin yung kanyang anak kasi lahat naman ng mga manggagawa na gumamit ng tithes, nagtuturo sa iglesia, kapag mayroong mali, sinusupil yan. Mula noon. Pero nung nagkaroon na ng anak. Pero ngayon, ang kanyang anak gumawa ng ganyan, walang pagsupil. Lalo pa nga niyang itinataas ang kanyang anak. At lalo pa yung anak niya nagtataas sa kanya at ginawa na siyang ibong mandaragit. Yan na po. Aha. So, atin po ituloy po yung isa pang pasbot. So dito po natin nakita na itong Revelation 7:1-4, dahil sa pagpahayag na hula ng Ezekiel 9, hindi po pwedeng ilapat sa Pilipinas. Kasi nga po, ayon sa Ezekiel 9, magsimula ang pagtatatak sa bahay ng Diyos, sa bahay niya, sa sanktuaryo niya. At ang bahay niya, sanktuaryo niya ay nasa east and north of Washington sa Amerika. Wala po sa Pilipinas. Kaya malaking kabulaanan yung kanyang pag-angkin na ganyan, nandito sa Pilipinas, siya ang nagdala ng Revelation 18, nag-join hindi na maintindihan yung kanilang doktrina, biglang nagbago, nagkasalungatan ng pagsagot ang mag-ama, pabago-bago, ng kanilang, mamaya ito yung sagot, ilang minuto lang, iba na naman ang sagot, nagkasalungatan sila, yan. So kung yung kanilang pag-angkin sa katuparan ng hula ay maling-mali. Malayo po sa hula. Yan. Yes po. So dito naman natin yun sa isang tarpaulin na ito, ipinakita dito parang na sinom siya. yung Washington DC, Yung lugar nandito. na. Yung bahay ng General Conference, nandito rin siya. Kaya ito yung sinasabi na, andito yung Maryland, nandito yung Washington. Kaya ang tawag yung northeast ng Washington.
At ang Washington is the heart of America. Kaya pala, sa gitna ng bahay ko, sa gitna ng bayan ko, sa bahay ko kayo magsimula. Kaya pala, sinabing sentro ngayon sa politika, Sanyero lang ang yata yan. Washington pala ay sentro talaga ng Amerika. Kaya ginawang the capital city of USA is Washington. Doon din inilagay ng Diyos ang kanyang bahay para lang matugma talaga prophecy. Kaya, naalala ko nung dito at Eunice, pupunta daw dito ang 144,000 sa Pilipinas. Sabi nung ang mga Agila, di ba? At sabi niya ay dito daw magsimula din ang bahay, dito din magsimula ang Ezekiel 9, matupad. Sabi ko, paano nangyari yun? Tapos mamaya sinasabi naman niya, pupunta daw yung mga mga miyembro sa Amerika sa doon kasi bahay ng Diyos nandoon. Ditong lito ba siya? Yung hindi niya na yung kanyang katatayuan. Advertisement. Sabi ni Miriam Defensor, paano kung may kayat natin yan sila lahat? Ano yung pakain natin? Ay, di ko. Sa Para bang yan. 144,000 sa iba't ibang sulong sa libutan pupunta dito, sino magpakain? Saan patirahin? Kaya nga. Paano ang pakain natin? Bahala na lang ang Diyos, di ba nagalit siya sa atin? Hindi. Bahala na ang Diyos doon. Hindi, paano nyo malalaman? O ikaw ba 144,000 ka? Kaya nga, Meron ka bang nakadisplay ba sa pangalan? kaya nga, Naka-plate pa rin? samantalang sa hula, walang nakakaalam kung sino yung 144,000. Malaman na lang yan kapag umangat na yan sa alapap ng langit sa salubong kay Kristo. Doon pa lang malaman na ikaw pala kabilang. O yung palang tao yung kabilang. Ano yan? Patuloyin nila. Kaya nga, ay napaka Siguro po talaga nakita. foolishness na doktrina ay. Siguro ko nakikita nila yung bahay mong malaki. Parang katulad din Naku, yan ng- kulang pa ito. Eh, sa atin nga lang, kulang pa eh. Katulad din yan ng punta sila sa Israel. Saan kayo tuloy doon? Yung Presidente. ang Davidians po, ang Davidians naman, lahat daw ng 144,000 sa iba't ibang Punta sa dako sa Israel. libutan, punta sa Israel. Sabi ko, ha? Saan daw? Sa Mount Zion daw, papatagin daw yun ng Diyos. Ay kaya nung nagdigmaan ng October, sabi na, ito na tama talaga pag-aral nila. Paano yun? Hindi naman napatag yung Zion, kundi yung Hamas na nasa Gaza. Kabaliktad yung kanilang inasahan. Ay, yung kanilang sinabi ay, Mga maling propesya. at naalala ko pala, Tama yan. Tuloyin din yung mga doon. kaya nga. So marami talagang, Mount Zion. naalala ko yung binasa mo kanina na dumating si Kristo to divide, magkakagulo talaga. Pero naalala ko, bago umakyat si Kristo sa langit, dinadalangin niya na magkaisa ang kanyang apostol, di ba? Oo, mamahalan sila. Kasi nagkakagulo talaga sila eh. Hmm. Kaya, yun yung gusto ni Kristo na magkaisa ang iglesia. Dito naman sa aking pinanghawakan natin yun, sa Great Controversy, na bago pagwakasan na ng Diyos, kapag dumating ng biglang pagkawasak, ang bahay ng Diyos, kasama-sama. Ay, hindi natin alam, no? Kaya nga. Para tayo magkakasama-sama niya. Ay baka mamaya sa sunod na pagkakataon hindi natin alam. Baka bigla nila alisin yung kanilang paniniwala, di ba? Hindi, kaya kasi sinasabi ko, bahala na lang ang Diyos. Hintayin natin ang Diyos ang gumawa ng paraan para dyan sa pag-aaral nila na yan. Oo. Ay, hindi na tayo magsikap. Hindi basta tayo magpapatuloy tayo sumunod, mag-aral. Tawa mag- naman ano. yun. Pero yung makipag-usap sila sa atin, Hindi, siguro sa isang Sinakusa ni banda. Kuya Tan, hindi ka nagbabasa ayoko nang makipag-usap sa inyo. alam mo naman yung pabago-bago yun. Hindi, sa akin, halimbawa lang, Hindi, na kung kaya- sakaling Sinabi pakipag-usap. niya na ayaw na mga tao. Hindi, halimbawa lang ba, Tapos na lang niya. tapos biglang naliwanagan sa pamagitan ng banal na spirito na mabuksan ang kanilang pag-iisip sa tulong ng Diyos na tatanggalin na nila yung kanilang pag-aaral kasi mas nakita nilang mas matibay pala. Imposible. Yun, sa isang banda. Imposible daw. Hindi. Kaya bilang Diyos niya sa yan. kamay ng Diyos. Oo, Ah, okay, yun. okay. Sa kapangyarihan ba ng Diyos Ah, sa atin sige, yun sige. sa ano? Kasi kung Posible. magsama tayo muli, mag-usap tayo sa mensahe, Oo. wala naman sanang problema yun, Brother Rani, di ba? Oo. Kaya lang nakita ko sa ngayon, mainit. Oo nga eh. Ewan ko Kaya lang. sabi nga ni Raymond eh. May huwag deal nilang kasi tayo, pasalitain. may idinidil kasi tayo eh. Oo nga. Yes po.
Ah. Mm. Tama po. Yan. Yan. Mm. Bulag na lang. Kaya, ipagpatuloy yung pagbulag, di ba na lamang kung ano, isuko nila yung kanilang doktrina na hindi namin tinanggap. Oh, hindi nga talaga. Sabi ni Ate Eunice, malay mo, may mirakulong mangyari po. Siyempre ka, ang gagawa ang Diyos sa iglesia niya. Baka daw kikilos ang kamay ng Diyos na kung anumang paraan at tayo magkaisa muli. Ay, di, ang Diyos na bahala po yun, ano? Oo. Ay, oo nga. Kasi kung manatili pa rin na siya ang leader at kanyang asta niya ay leader, ugal niya ay maging leader, Ayan na ay siya. paano yan? Hindi naman tayo, hindi natin kilalanin at nandoon na nga ang sugat eh. Hindi natin siya kinilalang leader na yung kanyang sasabihin ay sumunod tayo ay hindi naman kaya nga sabi sa atin ay ayaw niyo sa akin, ayaw maniwala sa akin, hindi magwala Ay, tayo. for the last time ba, para lang sa nagagawin lang natin din yung pagpapakumbaba natin, ng part natin, na i-share nyo lang yan. Pero dalangin lang sa Diyos na ikaw Diyos bahala dito. Pag itinanggap nila, mabuti. Pag hindi nila tinanggap, bahala ka din. Basta, Ipapakita natin tayo na yung trigo tayo na kayo po. oo, nagpapakumbaba. Yun na lang bali. Tama ka, Tim. Sa huling panahon na lang ba? Sa isang pagkakataon. Sa isang dali. Isang kasat mata. Oo. Gawin pares tayo. Isang kisap mata. Tunog ng trompeta. Kaya Oo. ating yabinin yun sa kamay ng Diyos, Oo, no? ganun. Kung paano ang Diyos ay kumilos diyan. Umilos na sa mga Pero bagamat sila nagbigyan na ng tuldok na hindi na sila makipag-usap, ay di, so what? Hindi Oo, ba? bakit? Bakit? Hindi Hindi, mo- pero kung ano, alimbawang, kasi sabi ni Raymond, wag nang pagsalitain niyan si Abner, yan ay sa ano, sira ang ulo. Ganon, talaga yung salita ni Raymond, sira ang ulo niya. Sino kaya sa kanila? Anong na- nasabi ni Nga. Raymond? Ano sabi ni Brother? Si Raymond nga, Dapat sa wala. Bensin o kaya sa atin may lahi. Sabi, Hindi yung mahina si ano. okay lang yun, totoo naman eh. Oh. Totoo naman. Tapos, ang ano pa, si Ray, si Abner nga may pag-aaral, siya wala nga eh. Oh, ay siya kasi ay spoon feeding. Kung anong Oo, isinubo sa kanya, wala. lunok na siya ng lunok. Ay, kaya sabi niya sinabi ng sugo, yun ang gagawin. Oo. At naalala ko, yung biyanan niya ay galit din sa kanya. Ay, di naman, mula pa naman noon. Ayaw daw niya ng attitude na ganyan. Ang gusto dikta ni Raymond na ganun nga, pag sinabi ng sugo, amang kinilala niyo siyang sugo, ay tanggapin niyo ng tanggapin. Ay sabi, hindi pwede yun. Hindi ba niya Nakita mo ng mali, tanggapin mo pa. Ilan ba ang sugo? Ang tanong dapat din. Ilan ba sugo? Alam mo sa... Isa lang kung sino kanila. Yun lang ibang Basahin mandaragit mo. na. Page 75. Mga sugo. Ang talaga yun. Kasi magkakaroon ng question and answer daw eh. Para ano, sa isang lecture. Ang question ng anak ng Agila ay kung ang Amerika, ang Revolution 18 ay siyang sa Amerika lang. So ang pagtatak, Amerika lang. Hindi tayo kasama. Ay, Simula. sabi ni Brother Raleigh, hindi inaalala ng anak ng Mandaragit na yung kanyang tinanungan ay mga batikang naghahanay ng pundasyon ng Oo, mula pananampalataya. Una, ang wheat and tears. Okay, ayan sabi niya. Sa Amerika, unang Yun yung sumiklab pundasyon. ang liwanag at lumagos sa lahat ng dako. Baka nakalimutan niya kasi yun. Hindi kasi bata siya noon, hindi niya alam yung pundasyon kung paano yung naging matatag. Hindi niya alam kung paano ihana yan during Reformation. Dapat yan iyan, hindi pamukha niya kay Kuyatan yan, lahat yan. ng Ay pag- ano angor-angor na. Hindi, kaya masabi mo, di ba kasama ka dito sa nag-aral dito? Di ba alam mo nga to lahat? Kaya angor na nga. Siya. Angor-angor na. At di ba sa angor-angor na talagang lumabo na ang kanyang pangunawa na siya, wala na yung discernment niya. Tanong. No? Na bilang, kung mayroon pa kasi, dapat i-considera niya na itong mga kasama kong tinanggalan ko, hinatulan kong hindi ko nakasama, ay matagal ko itong kasama ng ilang taon. Halos hindi yan palabasan ng Musoki. See? Oh. Anak. Ay, oo. Mm. Kaya, Tsaka hindi
Hindi niya alam kung paano ipagtanggol yung mga pundasyon natin. Binabasa nga yung pang Mindanao, di ba? Yung mga pang ano pangalan yung binabasa niya? Pang yung sa Pang-Katoliko? ano, hindi yung meron sa merong ano, Pandabigyan. Pandabigyan. Oh, More on Quran. Islam nga more on Quran nga pinag-aaralan niya eh. Yung mga ano pati, yung mga ano ng scholar, yung Oo. yung mga ano kung ano ng mga scholar. Oo, mga ganun na pinag-aaralan niya. Elohim. Oh, Elohim. Yung mga ganyan-ganyan. Sabi ko na po, Oo, hindi naman. katotohanan, ang mga tinawagan ng Diyos para tumayo sa katotohanan, hindi naman naging scholar ng sanlibutan eh. Kundi mga ordinaryo lang. Yan, pinapaunawaan yung mga handang bagong sisidlan ng alak, Brother Rani. Hindi mga lumang sisidlan. Kaya dito, nakita natin, magbasa pa tayo sa sulat ni Sister White kung anong comment niya sa Ezekiel 9. Sabi niya, those who cry and sigh are marked. A noise shall come even to the ends of the earth, for the Lord hath a controversy with the nations. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword. For 6,000 years, the great controversy has been in progress. The Son of God and His heavenly messengers have been in conflict with the power of evil one, to warn, enlighten, and save the children of men. Now, all have made their decision. The wicked have fully united with Satan in his warfare against God. The time has come to God to vindicate the authority of His downtrodden law. Now the controversy is not alone with Satan, but with men. The Lord has a controversy with the nations. He will put them that are wicked to the sword. The mark of deliverance has been set upon those that sigh and cry for all the abominations that be done. Now the angel of death goes forth, represented in Ezekiel 9 by the men with slaughtering weapons, to whom the command is given, slay utterly old and young, both maiden, little children, and women, but come not near any man upon whom is the mark, and began at my sanctuary. They began at the ancient men which were before the house. Ngayon, ang North American Division at General Conference, iisa sila, nandoon yung mga head ng department, no? At galing sa North, nasa East, ay nakakatuwa ang propesiyang ito. Pero nakakilabot. Kasi Ted Wilson ang General Conference President ngayon. Ang President naman ngayon ng North American Division ay Black American. So si Byron, ano ba yun? Byron. At nakakatuwa si Ate Eunice. Ang Feast of the Tabernacle, di ba October 26 tayo? First time in the history. Ayun ko lang kung this year. Sinimulan nila last year na sila'y nag-camp meeting. 6 days na-end sila ng 31 ng October. Nagsimula sila ng October 26. Sino? Ang North American Division sa General Okay, Conference. okay. First time in history. Nakikisabay na. Sabi ko, ala, ang ating pa namang hinihintay doon mangyayari yung Ezekiel 9. Bakit sila nagpupulong ng ganun? Doon lahat ng mga delegado sa buong mundo. Baka doon na yun. Kailan no? Gagawin nila sa Last year, October? sinimulan nila. Last year. Oo. O, sabi ko, ala, October 26, 2023, natapos sila November 31. October 31. Mas naging ano? Sabi ko, Feast of the Tabernacle ito. Ay, bakit nila itinaon? So, ating sundan, kung ano ang kasunod. Nating yan pa eh, nandiyan pa eh. Kaya sabi ko, ang galing naman ng Diyos. Kaya Baka dapat mamaya yun malaman, ang mangyayari. dapat malaman ito ng mga kapatid na nangahawak ng propesiyang ito. So, dito po, tayo ay matatag lalo na ang propesya ng Revelation 7:1-4 at Ezekiel 9 ay ating sinundan at tanging nating hintay na lamang ngayon tapos ang pagtatap. Ang hintay na lang natin ngayon yung pagpatay o mayroong papatay sa magana po ang sisihan. Sa naalala ko, Brother Rani, parang ang interpretation pala nito, yung
literal na anghel na mayroong pangpatay ang siyang papatay. Kaya nung tayo sumagot doon na ang Ezekiel 9 kasi nasa ika-6 na salot, na ito ay na ang Ezekiel 9 ay ating inasahan, ito yung nasa ika-6 na salot, no? Ito yung pagkatuyo ng ilog Euphrates. Yun yung Ezekiel 9. So sabi niya na banggit nito napakalayo daw. Bakit ganon? Kasi nga ang Ezekiel 9 ay sa Apocalypse, sa ika-6 na salot, another interpretation. Saan natin kinuha yun? Sabi ni Sister White, yung anak sisihin ang magulang, yung kapatid sisihin ang kapatid, yung magulang sisihin ang anak, sisihan, at kanilang galit ibubuntong sa mga ministro nila. Yun na yung Ezekiel 9. Yun na yung pagkatuyo ng ilog Euphrates. So hindi niya, ang kanya kasi putol. Ha? Hindi na kasi niya inabutan ng Ayan. Wala kasi siyang salot. Hindi niya nasundan yung propesya. Kaya yung kanyang pagdianong sa kailan mangyayari. Hindi niya alam. Hindi nga. Kaya ngayon, natuwa ako at nagpasalamat sa Diyos. Bakit? Nagulat ako sa informasyon at Phoenix na yung General Conference at North American Division, ang lahat ng buong mundo nagkaisa doon sa mga delegado ng Seventh-day Adventist ay sama-sama doon sa eksaktong date na yun. Hintayin natin sa susunod na taon. O, ngayon na. Ngayong October. Ay, ewan ko kung anong, kaya sundan natin kung paano sila. At ang kanila palang 6 na araw na yun, o 6 o 7 na araw na pagsama-sama, ay merong concert. Nanonood sila kung anong mga programa. May concert, sa gabi ay ganito, mayroong Bible study, mayroong baptism. At ngayon pala, Brother Rani, sa bandang Africa, maraming nagpabautismo sa tinanggap ang Seventh-day Adventist faith mula sila siguro mga Baptist, born again, mga churches, buong churches ay nagpabautismo sa Seventh-day Adventist Church at nangili na ng Sabbath. Yan. So tuwang-tuwa sila sa kanilang activities na marami nang tumanggap sa Sabbath. So yung kanilang, naalala ko lang yung record ni Sister White, kapag sarado na ng pintuan ng awa, ang kasigasigan ng iglesia, akala yung pala'y binuguhan ni Satanas. Opo. Yung palang napakasaya nilang tumanggap ng Adventist faith, pero hindi sa kabuuan ng pagsunod sa pamantayan ng Diyos. Pagkasarado ng pintuan ng awa, akala ng mga nahikayat na mga Sabbath keepers ay sa Diyos pa ang kanilang gawa, kundi ang sabi ni Sister White, pag sarado ng pintuan ng awa, ang activities ni Satanas ay panghikayat, ay akala nila ay sa Diyos, pero si Satanas na pala ang may hawak noon. Masigla sa relihiyon. Kaya sa balita namin natanggap po, itong sunod-sunod na buwan this year, marami pong nagpabautismo ng mga Sunday keepers na mga churches. Baptist siguro yun, born again, kung ano pang mga Sunday keepers. Yun. Mga Sunday keepers po yun ng mga pastor, mga churches nila, buong church, binautismuhan, tinanggap ang Seventh-day Adventist faith sa iba't ibang bansa. Tuwang-tuwa sila. Sabi ko, naku, kahabag-habag. Sabi ni Sister White, pag sarado na daw ang pintuan ng awa, ang aktibo pa rin daw ang kasigasigan na espiritu ng Satanas na maraming mahikayat. Yung pala si Satanas na ang naghawak ng rinda, hindi na ang Diyos. Kaya, yun, no? Napakagandang, sabi ko nga, ay gusto ko na kasi give up yung aming internet at Phoenix, kasi sabi ko ay, kaya tayo nagpalagay ng internet dahil para may siyang work. Kaya lang ang work naman na kailangan ay may Sabbath pala. Ay, gano'n? Oo. At kung ikaw ay doon, mayroon kang puhunan. Wala lang kami puhunan ng libo-libo. Sabi ko, tanggalin na natin yan. Kaya lang nung nag-research ako ng research. Kailangan ko talaga internet. Kasi kung punta pa ako doon sa bayan,
limitado lang ang oras mo doon. Oo, Umaga, may bayad. magsarado na 7 o'clock. Eh, ang oras ko lang available ay 2 to 3 hours. Eh, kailang magmamadali ako na naman. So, Kakusapin ko yung, Hirap. yung mababang ano lang kunin ko. Oo, pwede. Sabi daw, tapusin ko daw ang 1 year, ang 2 years. Ah. Contract. hindi naman, wala kang pambayad, di ba? Wala naman silang magagawa pagka iniputol mo na yun eh. Kaya nga. Eh, kaya sabi ko, ay, naku. Kaya lang hindi ka lang makakakuha. Wala lang magbayad, sila nagtatanggol. Oo. Oo nga, kinakat niya. Mayroon nga akong pasyente na, wala tayong internet. Kasi hindi tayo nakabayad eh. Kaya tayo ganon. pinutulan. Oo, hintayin mo na lang. Hindi kaya ka kasuhan nun? Hindi, ba't kami? Kayo ba? Nagpapalit na lang kami ng bagong Hindi ka pangalan na lang, mag-apply. ban ka na sa kanila. Ha? Mababan ka na sa Oo, kanila. yung pangalan mo, hindi na ikaw papagawaan. Ay baka yung makuha namin na mas mura, mahina ang signal. Mahirap ang signal. Ewan lang. Yun naman hindi natin alam. Yun lang. Pero yung linya ko, nandyan pa rin yan. Yung... O kasi bayad yun eh. Oo, pero ang ilalagay mong pangalan, iba na. Kaya hindi yung pangalan mo. Kasi hindi ka nakakabitan. Sabi mo, bakit hindi mo pa nga binabayaran ko? Kumakagagawa ka na. Ang ilalagay kong pangalan, yung may-ari na mismo ng ano. Oo. Sabi mo, wala na po kasi to si Arnel. Umalis na. Pero yung pa rin para si Arnel. Ay hindi, sabihin mo lang na hindi namin kaya na. Iba na po. Hindi, para hindi na nga kayo magbayad. Hindi, ng sabuan. hindi na muna tayo magbabayad. Oo, para putulan kayo. So, yan yung ano, marami pala akong dapat sabi ko ano, Pinunta naman ako ng Globe eh. nagbasa ako doon sa North American Division. Ang haba. Ni-screenshot ko na screenshot kasi ano sa ang hirap naman nito. Eh, sabi ko nga, kayo may TV, doon sa maganda sana kayo, maraming Oo, screen. kaya ano na lang. Oo, babasahin sabi na ko lang. ay ano, kinuha ko yung istorya niya. Ilabot. Sino yun? Yung sa American, sa General Conference at yung North American Division. So sabi ko, ito pa yung istorya niya. Kaya pag mag-type ka ng North America, General Conference, lalabas North American Division General Conference. Isang building lang pala sila. Eh ngayon, mula 2017 yung nga, naghiniwala yung building kasi masyado nang crowded. Oo. Eh sabi ko, bakit yan ay tinutukoy sa hula? Oo. Yung North American Division, yung pala yung, sabi na, may katungkulan galing sa North. Aba, sabi ko, may katungkulan to. Mga ministro. Yung pala, yung opisina nila yun. Oo, kaya sabi sila magsisisiyan. Yung palang 6 na tao na mayroong pampatay, yung pala may mga katungkulan. Sabi ni Ezekiel 9. Kaya sabi natin, nalala ko yung comment ni sister. Sa comment ni sister,